Magandang gabi po. Pakitago na lang ako sa pangalang Tina. I-share ko lang yung kakatuwang pangyayari na naranasan ko sa dati kong trabaho. Nagtatrabaho ako dati noon sa isang agency. Bago magpandemya noon. Hindi naman gaano kalakihan yung agency na napasukan ko. Located siya sa isang commercial building. Up and down. Sa first floor ay ang lobby. At ang opisina naman ay second floor. May 2 kwarto doon sa second floor. Tapos may balcony sa bandang harap. Pag-akyat mo sa second floor, ang unang kwarto na madadaanan ay ang kwarto ng mga empleyado. Tapos ang kasunod ay ang kwarto ng may-ari. Data encoder ang job title ko doon. 3 kaming empleyado sa isang kwarto. Minsan lang pumasok yung may-ari ng agency na itago na lang natin sa pangalang Boss Benji. Hindi namin masyado nakakasalamuha si Boss. Dahil nga minsan lang siya magpakita doon sa opisina. Pero galante yung boss namin na yun. Pag nasa opisina siya, sagot niya palagi ang lunch namin. Yung pinto ng mga kwarto doon sa second floor, pag binubuksan mo, lumilikha yun ng malalakas na tunog. Parang mga langit-ngit na mga lumang pinto. Pagbubukas nga yun, lagi kami napapatingin doon. Sabay-sabay pa kami minsan. Kaya pag narinig namin yun, matik na pumasok si Boss Benji sa opisina. Walang ibang nakakapasok doon sa kwarto ni Boss kundi siya lang. Kahit nga linisin yun, ay ayaw niya ipalinis pag wala siya. Pag lilinisin ng cleaner namin yun, dapat nandun si Boss sa loob. Kaya lagi nakalak yun pag wala siya sa opisina. Hindi ko alam pero baka may iniingatan lang siyang mahalagang gamit doon sa loob. One time, nag-OT ako. Dahil may mga deadline ako na kailangan matapos sa araw na yun. Yung 2 kong kasamahan, umuwi na maaga. Kaya ako na lang ang naiwan mag-isa sa opisina. Mag-aalas 9 ata noon ng gabi. Medyo antok na ako at nagugutom na din. Kaya minamadali ko na yung tinatapos ko. Noong mga oras na yun, wala naman akong nararamdaman na kakaiba. Patuloy lang ako sa pagtatype at tutok na tutok sa desktop ko. Habang nagtatrabaho, biglang umilaw yung cellphone ko. Nakita ko na may mga message sa group namin sa work. Nagtaka ako dahil bibihira lang naman mag-message doon pag gabi na. Madalas kasi sa working hours lang napupuno ng mga chat yun. Kahit gusto kong basahin, hindi ko magawa dahil nagmamadali na talaga ako na matapos yung ginagawa ko. Ilang minuto ang lumipas. Bigla ko na lang narinig yung pinto na bumukas doon sa kabilang kwarto. Nagtaka ko dahil hindi naman napunta ng ganung oras si Boss. Naisip ko na baka yung cleaner namin. Pero alam kong nakalak yun palagi at si Boss Benji lang ang may susi dun. Kahit nagtataka ako, sinawalang bahala ako na lang. Inisip ko na lang na baka napadaan lang saglit si Boss. Pinagpatuloy ko na lang yung ginagawa ko. Pero ilang sandali lang ang lumipas. Nang marinig ko na naman sa pangalawang beses na bumukas yung pinto doon sa kwarto ni Boss. Sinubukan kong habulin yun. Babatiin ko lang sana si Boss. Para mapuri rin ako dahil sa sipag ko. Pero pagbukas ko ng pinto, wala akong naabutan na Boss Benji. Noong matapos ko yung deadline na ipapasa ko, tumayo ko para mag-stretching. Sumakit kasi yung likod ko dahil sa tagal ng pagkakaupo ko. Bago ako mag-ayos ng gamit, tinignan ko muna yung message doon sa group chat namin kanina. Nang makita ko yung message doon, grabe na lang yung takot at pagtataka na naramdaman ko nung gabing yun. Binasa ko yung mga chat ng katrabaho ko. Rest in peace, Boss Benji. R.I.P. Boss. Condolence sa family ni Boss. Akala ko nung una biro lang. Pero nang chinek ko yung Facebook profile ni Boss, nakita ko na parehas ng mga mensahe na nabasa ko sa group chat namin. Inatake daw sa puso si Boss. Nadala pa sa ospital, pero dead on arrival.
Bigla akong napaisip, kung patay na pala si boss, sino yung pumunta sa kwarto niya? Hindi ko na pinatagal pa. Dali-dali kong niligpit yung gamit ko. Pinatay ko yung desktop at tumakbo ko pababa sa first floor. Kinabukasan, wala akong pinagkwentuhan sa naranasan ko kagabi. Dumating yung anak ni Boss Benji sa opisina. Binuksan nun yung kwarto ng tatay niyang namayapa. Ang sabi nung isang katrabaho ko na nakasaksi doon sa pagbukas ng kwarto, nagtaka daw yung anak ni Boss Benji dahil nakabukas daw yung vault. Pero wala naman daw nawawalang gamit. Bigla akong natakot. Ibig sabihin pumunta pala si Boss Benji doon kagabi. Pero hindi bilang tao, kundi bilang multo. Pero nalungkot pa din ako sa sinapit ng boss namin yun. Dahil mabait naman siya at tahimik lang. Nagtagal pa ako doon ng 1 taon. Yung anak na ni Boss Benji ang namahala simula nung mawala siya. Wala naman ako naranasan pa pagtapos ng gabing yun. Hanggang sa lisanin ko na lang yung agency na yun.